Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. So, ang tatalakay natin ngayong araw is patungkol sa mga karaniwang issue at kasanayan sa politika. Ang agham ng pamamahala at politika. So, ang politika ay agham ng pamamahala. Kasama rito ang mga gawain, kasanayan at polisiya na may kinalaman sa pamumuno. So, layunin nitong mapanatili ang katiwasayan at kaayusan sa lipunan. So, ang agham ng pamamahala at politika ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga paaralan kung paano pinamumunuan at mamahalaan ang isang lipunan o bansa. So, ang politika ay itinuturing na agham dahil gumagamit ito ng mga sistematikong paraan, kaalaman at kasanayan upang mapanatili ang kaayusan at katiwasayan at sa lipunan. So, kasama rito ang paggawa ng mga batas, pagpapatupad ng mga patakaran, at pagdedesisyon para sa kapakanan ng mamamayan. So, halimbawa, kapag ang pamahalaan ay gumawa ng batas laban sa korupsyon upang mapanatili ang katapatan ng mga opisyal at maayos na pamamahala. So, ito ay isang halimbawa ng agham ng pamamahala at politika. So, isa pang halimbawa is kapag ang barangay ay nagpapatupad ng curfew. So, para sa kaligtasan ng mga kabataan, so ito rin ay bahagi ng politika na layuning mapanatili ang kaayusan ng komunidad. Next is ang politika at kagalingan pansibiko. So, kagalingan pansibiko, pagiging aktibo, produktibo at kapaki-pakinabang na mamamayan. So, pagsasabuhay ng mabuting gawain at para sa bayan. So, halimbawa is pagtangkilik sa produktong Pilipino, pangangalaga sa kalikasan, pagtulong sa kapwa, pagsunod sa batas at awtoridad. So, ang politika at kagalingan pansibiko is tumutukoy sa pagiging aktibo, produktibo at kapaki-pakinabang na mamamayan sa lipunan. So, ang ibig sabihin is hindi lang ito tungkol sa pamahalaan, kundi sa pakikilahok ng bawat tao sa mga gawaing makabubuti sa bayan. So, kapag ang mamamayan ay gumawa ng mabuti is tumulong sa kapwa at sumusunod sa batas, nakakatulong ito sa kaayusan na pag-unlad ng ating bansa. So, halimbawa is kapag bumili ka ng mga produktong gawa ng Pilipino is tinutulungan mong umunlad ang lokal ng ekonomiya. So, another example is kapag nagtatanim ng puno at hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan is nagpapakita rin ito ng pangangalaga sa kalikasan. Okay, so yun yung example. The next is pagsunod sa batas at awtoridad. So, isa sa mga pinakamahalagang tungkulin tungo sa kagalingan pansibiko ay ang pagsunod sa batas at awtoridad. Ngunit paano kung ang awtoridad mismo ay may pagkukulang o lumabag sa batas? So, ang pagsunod sa batas at awtoridad ay ang paggawa ng tama, no, ayon sa batas, no, at paggalang sa mga namumuno. So, mahalaga ito para magkaroon ng kaayusan sa ating bansa. So, halimbawa is kapag ang mamamayan ay hindi bumili ng boto sa election at
sumusunod sa mga patakaran ng gobyerno. So, ito ay nagpapakita ng pagsunod sa batas at autoridad. So, next is ang masalimuot ang politika. So, maraming gustong pumasok sa politika dahil sa kapangyarihan at impluwensya. Hindi lahat ay mabuting hangarin. Ang mamamayan ang may hawak ng susi sa pagbabago. So, ang salitang masalimuot ang politiko ay nangangahulugang hindi tapat, no? Madaya o mapanlinlang ang isang politiko. So, ibig sabihin is gumagawa siya ng mga bagay para pansariling interes at hindi para sa kapakanan ng bayan. So, halimbawa is isang masalimuot na politiko is ang nangako ng libreng edukasyon sa kampanya. Pero nang manalo na, hindi niya tinupad ang kanyang pangako at ginamit pa ang pondo sa pansariling luho. So, yun yung example ng masalimuot ang politika. So, the next is paano ipapakita ang kagalingang pansibiko. So, maging matalinong botante, makilahok sa mga isyong pampubliko, maging mapanuri sa pinuno, sumunod sa batas, ipaglaban ang tama. So, ang kagalingang pansibiko ay ang pagiging mabuting mamamayan, no? Na may malasakit sa kapwa at sa bayan. So, ipinapakita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, no? Pakikilahok sa mga gawaing pamayanan at paggalang sa karapatan ng bawat tao. So, halimbawa is isang mag-aaral ang sumali sa clean up drive na sa kanilang barangay. So, hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan at tumutulong sa kapwa kahit hindi inuutusan, no? So, iyan ang halimbawa ng pagpapakita ng kagalingan pansibiko. Okay. Next is dinastiyang politika. Tumutukoy dinastiya sa mga pamahalaan na mamana. Ang isang pinuno ng kaharian o bayan ay pinapalitan ng kanyang kadugo, particular na kanyang anak. So, ang dinastiyang politika is tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang mga miyembro ng isang pamilya ay paulit-ulit na humahawak ng mga posisyon sa pamahalaan. So, ibig sabihin is parang namamana ang kapangyarihan sa politika sa loob ng isang angkan. So, halimbawa is sa isang bayan, ang ama ay naging mayor. Pagkatapos ay ang anak naman ang tumakbo at nanalo rin bilang mayor. At kalaunan ay ang asawa naman ang tumakbo bilang kongresista. So, iyan ang halimbawa ng dinastiyang politika. Dahil isang pamilya lang ang paulit-ulit na namumuno. So, yun ang example ng dinastiyang politika. Next is konsepto ng dinastiyang politika. So, pagmomonopolyo ng kapangyarihan ng isang pamilya. So, payat na dinastiya, nagpapalitan lang ng pwesto. So, meron din tayong matabang dinastiya, sabay-sabay sa iba't ibang posisyon. So, ang payat na dinastiya is ito ay kapag nagpapalitan lang ng posisyon ang mga miyembro ng pamilya sa politika. So, halimbawa is matapos ang termino ng isang kamag-anak, isa is kamag-anak naman niya ang tatakbo sa parehong posisyon. So, sa matabang dinastiya naman is ito naman ay kapag sabay-sabay na humahawak ng posisyon sa pamahalaan ang mga miyembro ng
is pamilya. Pero sa pagkakaiba, antas o tanggapan. So, halimbawa is habang ang ama ay gobernador, ang asawa niya ay kongresista. So, at ang anak ay alkalde sa parehong panahon. So, yun ang example ng matabang dinastiya. The next is mga variant na dinastiyang politika. So, number 1 is rent-seeking, paggamit ng pondo ng bayan sa pansariling negosyo. Number 2 is karahasan, pananakot o pamimilit. The number 3 is pandaraya o sa halalan, pagbili ng boto. So, yan yung sinabi ko kanina, no? Bumibili ng boto. So, the number 4 is name recall, paggamit ng sikat na apelyido. So, yan ang mga variant ng dinastiyang political.